Welcome ho to my channel. From the book True Life in God, November 10, 1995. Ito ho ay third paragraph. Listen, Basola, I will tell you a small secret. In these days of ordeal for you, I have attracted many souls to my heart, and I have also liberated many souls from purgatory who were bound for many years. Nothing goes in vain. Oh, my heart is like on fire now. For through your sufferings I can do great things. Mga kaibigan, ang sinasabi dito ng Panginoon Diyos ay marami na siyang pinalaya ng mga kaluluwa na nandun po sa purgatory. Sa matagal hong panahon nilang pagkakakulong ho doon. At natiktiman na ho nila ang kalayaan, kapatawaran sa kanilang makasalanan. Ang purgatory ho ay ang naroon mga kaluluwa ay kukunti lang ang mga kasalanan, less in sins. Hindi ho katulad sa impyerno, sa dark dominion, na talamak ang kanilang makasalanan doon na napakarami ho, na siguro hindi kayang patawarin. Ang dark dominion ho, ang impyerno ho, ang pintuan ho nila at ang purgatorio ay magkatabi lang ho. Hindi ho magkalayo. Sa tagal-tagal ng mga kaluluwa doon sa purgatorio ay napatawad na sila sa kanilang mga kasalanan at nakamtan na ho nila ang kalayaan. At dito ho sa paragraph number 8, I am the resurrection, and I will raise up all that I have written through your hand, so that everyone may believe that true life in God was not written by flesh, but by the Spirit of grace. Darkness and distress should not be felt by you, for I have hidden you into my sacred heart. My little soul, let my majestic voice be heard, and do not be frightened by the noise there is around you. My Father's lips brim with fury for the unrepentant sinners, and his anger will be displayed by a glare of devouring fire. Kailan ho kaya ito mangyayari? Yung galit ho ng Panginoon Diyos ang Ama ay magaganap po. Sapagkat hanggang ngayon ho, patuloy pa rin tayong gumagawa ng kasalanan. Kaunting pagkakamali na ho ay nauuwi sa hindi maganda. Sapagkat ang papalaya na ho rito sa mga kulwa na doon sa purgatorio ay nagpapatuloy na lamang na may kapatawaran din ho ang kanilang mga kasalanan
nung sila'y nabubayas sapagkat ang purgatorio, ang nasa purgatorio ay less in sins. Sabihin, hindi ho sila gaanong makasalanan. Hindi ka tulad na nasa impyerno. Sapagkat ano man ang gawin natin, ay makikita tayo, hindi naman tayo makakapagtago. Recorded lahat yun kung ang ginawa tayo, mali, mabuti. Nakasulat po lahat yun eh. Itong binabasa ko sa inyo, ay gusto ko lamang imparting sa inyo. Ang mga mensaheng ito, upang ito'y maging inspirasyon ho ninyo sa inyong buhay. Mag-isip na maraming beses bago gumawa ng mali. Sapagkat lagi ho may kapalit. Nakatingin ho lagi sa atin ng Diyos eh. Ang totoo nga niyan eh. The second coming ay malapit na ho. Hindi na ho magtatagal. Marami pa ho kung isi-share sa inyo. Kung hanggang lahat ng itong mga nakasulat dito, puro mensahe. Para sa atin lahat eh. Hindi man ho para sa akin lamang. Kasi doon ho sa volume 1 ko na Through Life in God, may nabasa ho ko doon na do not stand still, forward by messages to all. Ibig sabihin ho, ako nakabasa, parang inuutusan niya ako na iparating, kwento, isaysay ang mga anumang nakasulat dito ang kanyang mensahe. Para maging inspirasyon nila sa buhay nila. Mag-isip muna bago gumawa ng anumang mali. Kung nakagawa man tayo na mali, humingi na ng tawad. Dahil yun ho kailangan eh. Babalikan ko yung unang kong video last night ho yata yun. No, December 10 ho. 1995 din ho yun eh. Ito ho. Uulitin ko lang ho. Para sigurado. December 10, 1995. Peace be with you. Your aim must be to remain in the truth and draw all people to the truth and into my kingdom. I am the truth, and my kingdom on earth is my church, and my church is my body, which fills the whole creation. And the life of my church is my Holy Eucharist, the way to eternal life. I am the way, the truth, and the life. Ano ang ibig sabihin nito? Bago umakyat sa kaharian ng Diyos, sa kanang kamay ng kanyang Ama, ang Panginoong Jesucristo,
ay tinatag niya ho muna ang Holy Eucharist sa simbahan ng Iglesia Katolika Romana. Kaya sinasabi niya ho dito, "And the life of my church is my Holy Eucharist." Saan ho ba matatagpuan ng Holy Eucharist? Saan simbahan? Di ba sa Catholic Church lamang? Pagkatapos ho ng lahat na kanyang pagpapakasakit, kinalagkad ho siya sa lansangan hanggang sa makarating sa bundok. Pinako sa krus at namatay. Nabuhay na maguli after 3 days. At bago ho umakyat si Sakariya ng kanyang Diyos amang mga pariyan sa lahat, ay tinatag niya ho ang the Holy Eucharist. Yun ho ba ang kapalit ng kanyang pagpapakasakit? At biglang nagsulputan ng mga maraming iba-ibang sekta, iba-ibang simbahan. Sa kabilang ng lahat, tinubos niya tayo ng kanyang dugo. At nagsulputan ng iba-ibang sekta, iba-ibang simbahan. Bakit? Ano ang dahilan ho? Ang pangyayaring yan ho ay isang apostasy. Apostasy ho dahil isa ka nating Katoliko, umalis ka, nagtayo ka ng ibang sekta, ibang simbahan. Apostasy ho ang tawag doon eh. Pagkatapos, iba ho ang aral, ngunit ang ginagamit niyo Biblia ay ang Biblia ng Katoliko, hindi ho ba? Hindi ho maganda yung gano'n, hindi ho ba? Parang pagtataksil yun eh. Kung ano man ang dahilan ng mga ibang tao na nagtatayo ng iba-ibang sekta, iba-ibang simbahan, labag ho yun sa kalooban ng Panginoong Hesukristo. Yun ay ang apostasy. Hindi dapat mangyari. Mag-isip po kayo kung tama ang ginawa ng mga ibang tao dyan. At dito ho sa paragraph number 4, I have indeed entrusted you with this message because I know you would take good care of my interest. I said I have entrusted you with this message. This message adds nothing new to scriptures. Everything I have said in this message is written in scriptures. Ang lahat ho na nakasulat dito ang kanyang mga sinabi ay nakasulat no sa Holy Bible. Saan ho ba galing ang Holy Bible? Hindi ba sa Holy Scriptures? Na kinakasangkapan ho nila ang Biblia upang
mga paniwala nila, marami silang mahikayat na tao, marami silang maging miyembro. Binabasa nila yung Biblia, ngunit marami ho silang inaalis doon. Katulad ho ng dasal. Ang gustong Panginoon, dasal natin yung pray the novena. Because to pray the Holy Rosary is to glorify God, and to pray the Holy Rosary is to venerate Virgin Mary. And to pray the Holy Rosary is to save many souls in purgatory. Hindi ba? At doon pala magagamit. Doon yung pala sasambitin ang salitang Amen. Katulad doon ng in the name of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Amen. Di ba? Inaalis niyo yan sa mga iba-ibang sekta. Dahil iba ang turo. Dahil pag nagdadasal doon siya, masaya, nagkakantahan. Masaya daw doon. Nagkatawaan tao ba ang Diyos at naging si Jesus Christ? Nagsaya ho ba siya? Nagliwaliw? Hindi ho ba nangaral? Hindi ho ba nanggamot? Mga kaibigan ho, mahaba na ho itong aking binabasa. Hanggang dito na lang ho muna. Pray the Holy Rosary. Pray Our Father. Pray Hail Mary. Pray I believe in God. Maraming salamat po. Pagpalain ho tayo ng Diyos amang mga Panginoon sa lahat. Pagkat yun lang ang kailangan natin. Hindi ho ang iba-ibang sekta. Maraming salamat ho.